Higa naka-heightened alert ng DNR dahil sa naranasang smog sa Metro Manila at sa mga karatig lugar tulad ng Antipolo City. Iba pa po ito sa volcanic smog o VOG naman sa Batangas. Sabi po ng PHIVOX na trap sa himpapawid ang usok mula sa mga sasakyan, pabrika at iba pa. Pero bakit nga ba nangyari yan ngayong araw? Saksi si Tina Panganiban Perez at Marisol Abduraman. Maganda sana ang overlooking view mula sa Antipolo City. Pero halos hindi na makita ang Metro Manila dahil sa bumalot na pinaghalong hamog at usok o smog. Andito tayo ngayon sa view deck sa isang establishmento sa Antipolo City. Dati-dati raw kapag andito sa pwesto ko ngayon, matatanaw mo na ang buong Metro Manila. Pero ngayon, ito ang makikita. Kaya pong umaga, medyo malabo yung yung kuha ng Metro Manila para siyang pollution. Malabag yung tapo na sana. Ang kaso, may amoy at hapdi sa mata. Nabuong smog dahil na-trap sa himpapawid ang usok mula sa mga sasakyan o pabrika at iba pa. Ano nga ba ang naiba sa ngayon at na-trap ang usok sa himpapawid? Sabi ng PHIVOX, sa karaniwang araw, mainit sa baba malapit sa lupa, habang malamig ang nasa taas ng himpapawid. Kaya malayong umaakit ang usok kasabay ng pag-angat ng mainit na hangin. Thermal inversion ang nangyayari ngayon, kung saan may mas mainit na hangin sa taas ng malamig, kaya na-trap ang mga usok. Imbes na umangat at ma-disperse, ay hindi umangat dahil nga natutulak ng malamig na hangin pababa. Kaya mapapansin natin, buong Kamaynilaan at karatig na probinsya ay makulimlim, no? Maliban sa cloud sa taas. Yun po ay smog, smoke and fog. Sa ngayon, hindi pumupunta ang VOG sa Metro Manila kahit malapit-lapit ito sa Batangas. Pakanluran, Timog-Kanluran kasi ang direksyon ng hangin palayo sa Metro Manila na nasa hilagang silangan ng Taal Volcano. Matapos umakyat ng mahigit 2,000 meters ang ibinubugan ng Taal, susunod ito sa direksyon ng hangin. Papunta sa mga bayan ng Tuy, Calaca, Balayan at Nasugbu. Smog lang ang nararanasan sa Metro Manila pero sapat na ito para itaas ng DENR ang heightened alert. Patuloy na minomonitor ng DENR-EMB ang air quality na nagbabago raw depende sa oras at lugar. Ayon sa isang health expert, isa sa mga proteksyon natin laban sa smog ay ang mask. At hindi lang dapat basta mask ang suotin, kundi yung mask na kayang sumala ng napakaliit na particles. Kasi the N95 mask talagang itong mga harmful irritants sa air, napakapino nito, no? So ibig sabihin, they're so fine that it can't penetrate readily. Pag mag-inhale ka, diretso na yan sa lungs. That can really be harmful in terms of paghinga natin. So we advise na gamitin natin N95 over the cloth mask or what we call the surgical mask. Dagdag payo ng DOH, iwasang lumabas ng bahay. Isara ang mga bintana at pintuan, takpan ng ilong at bibig, at uminom ng maraming tubig. Sabi din ng Office of Civil Defense, magpunta sa doktor kung may medical emergency at i-monitor at sundin ang mga babala at abiso ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.